Isang kakaibang nilalang ang nahuli ng isang lalaki para itong mga sanga ng kahoy na gumagalaw. Meron itong bibig sa ilalim. Ito naman ay maikukumpara sa buhok na ahas ni Medusa. At ito ay para talagang halaman. Pero nung dumaan ang isang maliit na isda ay bigla itong bumaluktot at na-trap na ang isda. Meron ding kulay orange. Napaka-creepy. Mala-alien ang mga itsura. Ang mga gumagalaw na galamay daw nito ay umaabot ng 5,000 ang bilang at kayang humaba ng 1 meter. Ano nga ba ang nilalang na ito? Ito ay tinatawag na basket star. Mukhang mapanganib tingnan pero ang totoo, ito po ay harmless. Matatagpuan sila sa iba't ibang panig ng mundo, partikular na sa cold to warm waters mula northern hanggang southern hemisphere sa lalim na up to 1,800 meters. Isa itong invertebrate. Ibig sabihin, wala silang backbone. Though tinatawag ito ng iba na starfish, pero hindi po ito starfish. Malapit na kamag-anak lamang po nila ito. Sila ay isang uri ng echinoderms na siyang kinabibilangan din ng mga starfish, sea urchins, feather stars, sand dollar at sea cucumber. Ayon sa National Institute of Water and Atmospheric Research, ang basket star ay isang klase ng brittle star. Upgraded version nga lang itong basket star. Tulad ng brittle star, meron itong 5 arms o galamay. Pero mula sa 5 galamay na ito ay tutubo naman ang iba pang maliliit na galamay na tinatawag na tendrils. Ito ay napaka-flexible. Ayon sa Monterey Bay Aquarium, kayang lumaki ng basket stars ng hanggang 75 centimeters kung naka-extend ang kanilang mga galamay. Meron din itong parang disc sa gitna na maaaring lumaki ng mahigit 12 centimeters ang diameter. Dito matatagpuan ang kanilang internal organs at ang kanilang bibig. Ang kanilang libo-libong mga galamay ay merong microscopic hooks na siyang naglalabas ng sticky mucus na nakatutulong mapadali ang pagkuha nila ng pagkain. Ang kanilang sticky hooks ang isa ring factor kung bakit kaya nilang manatili at dumikit sa mga sponges at corals. Kabilang sa kanilang kinakain ay ang zooplankton, maliliit na crustaceans, jellyfish at ibang maliliit na hayop. Ang mga basket star ay dumidepende sa current ng tubig para makakain at kakaiba rin ang kanilang teknik. Ini-extend o ibinubuka nila ang kanilang mga galamay upang makabuo ng isang intricate net o basket na siyang nagiging trap para sa kanilang pagkain. Sa oras na makakuha sila ng pagkain ay agad itong i-deliver sa kanilang bibig na matatagpuan sa ilalim ng central disc nito. Mas aktibo sila sa gabi. Sa umaga ay kadalasang nagtatago lang sila sa mga corals at nakatiklop. Kapag nakaramdam ng panganib, binabaluktot nila ang kanilang mga tendrils. May kakayahan silang mabuhay sa loob ng hanggang 35 years. At alam nyo ba, wala silang anus o butas ng puwet, kaya iniluluwa lang nila ang anumang remains sa kanilang bibig matapos ang proseso ng digestion. Bukod pa dito, meron din silang kakayahan na kung tawagin ay regeneration. Ito ay isang proseso kung saan ang naputol na parte ng katawan ay kusang tumutubo na halos kapareho or almost identical sa original structure nito. Nagagamit nila ang kakayahang ito sa tuwing inaatake ng predator. Kapag nahawakan o nahuli sila ng predator, ay agad nilang puputulin ang nahawakang galamay para makatakas. Bagamat hindi pa itinuturing na endangered at malaki pa ang populasyon ng mga basket stars sa ngayon, hindi pa rin sila ligtas sa banta ng fishing gear, seabed mining at lalo na sa banta ng climate change. Dahil nga namamalagi sila sa kailaliman ng karagatan, bihira lamang sila makita ng tao. Pero makikita naman sila sa ilang aquarium worldwide gaya na lang ng Seattle Aquarium na kilala bilang isang conservation organization. Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!